Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibagong nating video dito sa ating channel. Siyempre ako pa rin po si Anthony, ang palagi inyong kakwentuhan dito sa ating mga sharing ng experience sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. Ngayong gabi pong ito guys, ang pag-uusapan natin is magkano nga ba ang kapital sa pagsisimula ng RTL business. So ito pa rin yung palagi ang tinatanong sa atin at alam ko napakaraming mga ordinaryong empleyado ang gustong kumita at magkaroon ng side hustle. Maraming mga OFW na gustong magsimula ng negosyo at nang sa ganon ay pag nakauwi sila ay hindi na sila babalik ng abroad at sila na mismo ang mag-aalaga ng kanilang mga RTL. At meron din siyempre na mga estudyante at mga gusto na magsimula ng negosyo at saka ito ay requirement sa eskwelahan. At meron din ng mga OFW na gustong bigyan ng hanapbuhay yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas. So, ang tanong palagi is magkano nga ba ang kapital sa ganitong klase ng business? So, lahat ng yan ay ating sasagutin pagkatapos lamang ng isang maikling intro. Okay guys, maraming salamat sa pagstay at katulad ng ating nabanggit kanina, ang pag-uusapan natin is magkano nga ba ang gastos o ang kapital sa pagsisimula ng RTL business, which is ito yung kalimitang tinatanong sa atin ng ating mga viewers, ng ating mga followers, ng ating mga subscribers. Kasi marami tayong mga followers, mga kababayan, kaibigan na gustong simulan itong negosyo na ito pero hindi alam kung papaano at magkano ang kailangang puhunan at magkano ang posibleng kitain kung ito ang business na gagawin nila. Siyempre, maraming mga nag-uopisina, nagtatrabaho sa Pilipinas na gustong-gusto nilang magkaroon ng side hustle at sa tingin ko, ang pagkakaroon ng negosyo o RTL business ay isa sa pinakamagandang side hustle na pwede ninyong gawin kung kayo ay nakatira sa may mga bakanting lote o meron kayong mga space sa inyong mga backyards para gawin ang business na ito. Meron din tayong mga OFWs na gustong-gustong magsimula ng negosyo habang sila ay nasa abroad pa dahil alam nila meron silang kapital at the same time meron silang pamilya na pwedeng mag-alaga doon sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga tahanan ng mga RTL chicken natin. Meron silang mga space, backyards, medyo maliit na lupa na pwedeng paglagyan, especially sa probinsya, sa bukid, no? Meron silang mga spaces na pwedeng paglagyan at pag-alagaan ng RTL chicken natin. So gusto nilang malaman magkano nga ba ang initial capital, no? So ikatlo, may mga estudyante tayo na gustong magsimula ng ganitong klase ng business kasi ito ay isa sa mga required o requirements doon sa kanilang pag-aaral lalong-lalo na yung mga nag-aaral sa state universities na nasa mga agricultural university, no, kailangan nila na mag-aral ng ganitong klase ng negosyo, no, at saka pagpapalaki ng mga livestock na ganito. Ikaapat, may mga OFW din tayo na may pamilya, may nanay, may tatay, may kapatid na gusto nilang bigyan ng hanap buhay kasi alam nila na kapag ka nagsimula sila ng ganito at meron silang income na napuproduce, hindi na ito hihingi ng araw-araw, buwan-buwan, linggo-linggo ng allowance sa kanila dahil alam nila na ito ay binibigyan nila ng pagkakataong kumita yung kanilang mga kapamilya, kapatid, kamag-anak, no, o kaya tatay at nanay sa kanilang mga probinsya o sa kanilang mga tahanan sa Pilipinas, no. So isa sa mga iniisip din ito ng mga OFW nating mga kababayan para sa ganon hindi sila namumroblema palagi na magbibigay sila ng pera buwan-buwan o kaya naman ay linggo-linggo sa pangangailangan ng kanilang pamilya. So,
napakaganda ng na bigyan ng pagkakataon itong ganitong klase ng business dahil kung lalo't kung ito'y mapapag-aralan ninyo na maayos, ito ay magiging profitable, ito ay magiging sustainable, at ito ay makapagbibigay din sa inyo ng steady na income. So, wag na natin patagalin at pag-usapan natin ang lahat ng yan sa ating talakayang ito. No, so pero kung ikaw ay bago dito sa channel na to at ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, so mag-subscribe ka na. I-click mo na yung like kung gusto mo yung video na to, kung nagustuhan mo, at i-share mo din sa iyong mga kapamilya. No? At the same time, baka pwede din na i-click mo rin yung notification button na sa ganon ay lagi kang updated. So, ang analytics po natin is sobrang dami ng mga nanonood sa ating channel, pero iilan lamang po yung nagsusubscribe. Libre po ang ating subscription, baka sakali po na masubscribe nyo din. At the same time guys, kung ikaw ay bago dito at hindi namin alam kasi kung sino yung mga nanonood, kung taga saan kayo, pakiclick nyo lang sa comment section below. Pakitype nyo kung saang bansa kayo nanonood, saang lugar kayo nanonood sa Pilipinas para ma-shoutout po namin kayo. Napakarami nating mga kababayan nanonood sa Mindanao, Tawi-Tawi, Sorsogon, Bicol, at kung saan-saang bansa sa ibang bansa. No? May Qatar, may Kuwait, mayroong California, mayroong Canada, may France, mayroong Malaysia, may Singapore. Actually, napakaraming mga kababayan natin na nanonood nitong ating mga videos, at ako po'y natutuwa sa inyong suporta. At maraming salamat kung kayo po ay makakapag-subscribe at makakapag-comment sa ating pong mga videos. Yon, so without further ado, pag-usapan natin kung magkano yung atin pong mga kailangan sa ating pagsisimula ng negosyo. Siyempre, ang tanong natin dyan is magkano nga ba yung pagpapagawa ng building. So, siyempre, ang ating mga dapat uunahin is yung ating mga kailangan gawin. So, una is magkano ang paggawa ng building. Ikalawang tanong is magkano ba yung manok na aalagaan natin. At ikatlo is magkano yung cages na ating aalagaan. Magkano yung gasto sa unang buwan ng ating pag-aalaga. Kasi syempre guys, ang ating RTL chicken dadating sa atin yan 16 weeks, pero hindi pa yan mangingitlog. More or less mga nasa around 18, 19, 20th week pa, doon pa lang sila magsisimulang mangitlog. Ibig sabihin, kailangan mo silang alagaan ng a month or more para magsimula silang mangitlog. Ngayon, yung isang buwan pagkatapos mo matanggap yung iyong mga RTL ay doon tayo maghihintay pa at kailangan nating gumastos sa kanilang pakain, sa kanilang ilaw, sa kanilang inumin, sa kanilang vitamins and supplements, at kung ano-anong mga posible nating pagkagastusan. So, itong ating pag-uusapan is updated na presyo, no? Updated na halaga ngayong 2025. So, napakaganda nitong usapang ito kasi ito yung ngayong buwan na ito, September, at the same time ito yung presyo ng taong ito, at hindi ito kumbaga konti lang naman na magiging diferensya nung nakaraang taon sa ngayong taon, pero at least kahit paano ito po ay updated. So magkano ang capital na kailangan natin sa pagkakaroon ng RTL chicken business sa ating mga backyards ngayong 2025. So guys, wag na natin siyang patagalin, no? At maraming salamat sa mga nagtatanong sa inyo, no? So ang ating gastos kapag tayo ay nagsisimula, syempre kailangan natin ng RTL chicken, kailangan natin ng building, kailangan natin ng cages, kailangan natin yung first month operating expenses. Pero lagi kong sinasabi sa inyo na yung mga ganitong klase ng business ay pwedeng small scale, pwedeng large scale, no? So ang ating kapital ay nakadepende yan sa kung magkano o ilan ng mga manok ang ating aalagaan. So merong 48,
pwedeng 48 yung isang set lang na pwede ninyong alagaan. 50, pwedeng ganon. Pwedeng 100 chicken, pwedeng 200, 300, 400, 500, 1,000, depende kung ano ang inyong gustong alagaan. Pero, syempre, dahil nagsisimula tayo, gusto natin magsimula tayo sa maliit na numbers lang, sa small scale lang. Kasi unang-una, kailangan pinag-aaralan natin ito. So kung nagsisimula tayo sa isang maliit na numbers, magkakaroon tayo ng idea kung paano gumagalaw, paano mag-alaga, paano magpakain, paano magpailaw, paano maggamot, paano magbigay ng supplements, at paano yung pag-aalaga mismo. So kapag nagkaroon tayo ng problema, ang advantage nito is hindi tayo masyado malalakihan ng lugi. Kapag nagsimula tayo ng malaki agad, doon nagkakaproblema na kapag nalugi tayo, namatayan tayo, marami naman tayo, malaki yung malulugi sa atin. Kasi guys, ang puhunan dito ay hindi 2,000, 5,000, 10,000. Actually, medyo malaki yung capital outlay, pero maganda din yung return. So, yun. Like I said, nakadepende ang kapital sa kung gaano kalaki ang business na gusto mong simulan. No? So, yun. RTL chicken guys, kapag ka 100, this time ang pag-uusapan lang natin is 100. Small scale lang muna. Pag-usapan natin yung mas malaki kapag ready na tayo. No? So, anyway, pwede naman itong mga basis ng computation natin na ginagamit ngayon para sa ating mga pag-i-expand. No? So, RTL chicken, 100 ang kailangan natin. Ang current price sa market ngayon guys is round about 460 pesos. Meron kang makukuha mas mura, meron kang makukuha na mas mahal. Sa pagpili ng RTL chicken guys, kailangan ay lagi tayong vigilant, lagi tayong medyo hindi natin pinababayanan yung ganitong klase ng pagpili ng manok. So, kailangan palagi nating may checklist tayo. Ang manok ba ito ay anong lahi? Kailangan may breed tayo ng manok na gustong alagaan. So, ang mga popular breeds guys ay yung Loman, yung Decal Whites at H&N. So, itong mga to ay sa mga hybrid na mga manok, sa mga matataas ang klase ng pangingitlog, malalaki at mabilis mangitlog, maganda ang production, itong tatlong ito ang nangunguna. Ikalawa, dapat ay ang mga manok natin is fully vaccinated. Huwag tayong bibili ng mga manok na hindi fully vaccinated. Kung meron tayong pagkakataon na bisitahin ang farm na bibilhan natin, napakahalaga na meron tayong record na makikita na ito ay fully vaccinated. Ikatlo is marami ngayon pong gumagamit ng marami ngayong agent ng RTL chicken. Sa lahat ng groups ng RTL chicken sa Facebook, napakarami ng mga RTL agents. So, isa sa mga cautions na dapat nating tandaan is huwag tayong magbabayad sa agent ng cash advance. No? Lagi nating iisipin yung ating pera ay pinaghirapan natin, huwag natin hayaan na ma-scam tayo. So, lagi ninyong tatandaan na pag gumamit kayo ng agent, ito ay cash on delivery. No? So, meron kayong karapatan na inspectionin ang manok pag dumating. Meron kayong karapatan na tumanggi at hindi tanggapin ang mga manok kung talagang hindi magaganda ang manok, kung maliliit at hindi tama ang edad, kung wala masyadong vaccination, kung ito ay may sakit at sipunin. Ito yung mga dapat ninyong tandaan. So pagpili pa lang yan ng chicken is dapat maintindihan ninyo agad yan. So kung meron tayong 100, i-times natin sa 460 pesos per head, meron tayong 46,000 na kailangan na i-provide. Hindi mali po yung nandito sa ating slideshow, no? Hindi siya 460,000, 46,000 lang siya. So, ang building natin guys, meron iba-ibang klase ng building na pwede nating ipagawa. Merong low-cost housing lang, yung kawayan, ang bubungay pawid, tapos
palibot ay net lang, yung lambat, okay na yan, no? O tapos yung battery cages mo, yari sa kahoy, yari sa kawayan, yari sa kulay green na screen lang, pwede na yon. So, hindi kailangang malaki ang gastusin dito. Pero, kung may budget ka naman, more or less ang nilalagay natin puhunan diyan is 100 times 150 pesos per head, no? So, basically, 150 pesos per head, maganda na yung iyong magiging building dyan. Meron ka ng tubo na halige, meron ka ng yero, meron ka ng concrete na flooring. So, okay na yan. So, mga nasa around 15,000 ang magagastos mo sa iyong building for 100 heads lang, no? So, pero like I said, pwede kang kung may existing na building na, huwag ka nang magpagawa, yun na muna ang iyong gawin habang nagsisimula ka, habang pinag-aaralan mo pa ang negosyo na ito. So, cages natin is 78,000, no? Kung 100 ang kailangan mo, 7,800 pala ito. Sorry guys, mali ang ating mga typing dito, mali ang typographical error natin. So, ang dami nating typographical error, pasensya na. But anyway, 7,800 lang yung ating kailangan dyan. Times 2 natin kasi kung 16,400 yung ating presyo na kailangan sa cages. So like I said, pwedeng mas mura ang magastos mo dyan kasi pwedeng gumawa ka na ng sarili mo, DIY lang. Pwede rin na kung ayaw mong gumamit ng cages, ang gawin mo ay cage free, no? Nakakulong sila sa isang kulungan, 100, pero hindi sila nakalagay sa cages. Paikot lang sila sa isang kulungan, no? Nakapaligaw sila. Ang tawag po doon is cage free. Pagka ganoon, hindi ka nagagastos ng 7,800 per cage. Pero ang advantage noon is hindi ka nagagastos. Ang disadvantage, napakahirap mamulot ng itlog at madumi ang itlog kalimitan, lalo na kung gagamit ka ng kusot, gagamit ka ng ipa. Ang mga manok nagkukulkul yan lagi, tapos dun sa pinagkulkulan, doon sila umiitlog. So yan yung nature ng mga manok, kaya madumi ang itlog, at the same time ay mahirap mamulot. Tapos may mga kusot ka na papalitan every 2 weeks, no, o every week, para malinis lagi yung iyong kulungan. So yon, cages, depende kung gusto mo ay galvanized. Kung galvanized na 7,800 ang isa nun, hindi 78,000. Times natin sa dalawa, 16,400 ang magagamit mo sa 100 heads. Tapos syempre, meron kang operating expenses, no? So meron kang operating cost, no? So yung operating cost mo is basically mga nasa around 15,000, no? So pagka yan ay kinuwenta mo, so etong lalabas, guys, hindi na natin patatagalin itong ating usapan, no, atong ating kwentuhan tungkol dito sa magkano nga ba ang capital, initial capital. I-recap lang natin, nakadepend dito sa iyong sa dami. In this video, pinag-usapan lang natin yung small scale. Magkano lang yun? 100 heads lang. Mga nasa around 92,000 ang iyong gagasasin, 90 to 92,000, depende sa iyong mga gagamiting material sa iyong building, sa iyong cages, at kung ano-ano pa. So, guys, kung ikaw ay nakarating sa dulo ng video na to at meron kang suggestion, meron kang comment, i-comment mo lang sa comment section. At huwag mong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod nating video. Bye-bye!